Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me, Arwin TV Official. Ito pala ay follow-up upload or part 2 nung last 3 years na vlog po natin about po sa SIM card na same number. Kung paano po kumuha. So medyo ang dami-dami po kasing ang dami-dami pa nang nagtatanong about doon kung paano daw po ang proseso. So ito na po ang gagawin natin. So ang dami pong nagko-comment. Ito po yung mga comment nila. Ayan po. So, isa-isahin nyo na lang po yan kung ano yung mga problema ninyo na tumugma dyan sa mga comment na yan. So, unahin natin yung comment na madalas kong nababasa. Paano daw po kung yung SIM card na ginamit nila noon or else nung ngayon na nawala na paano daw yung SIM card noon? Or kung wala na mga proof na kailangan na requirements doon sa mismong network. Like for example kasi, ang kailangang proof kasi noon ay yung mga lumang message, yung lumang chat noon, at yung lumang mga nagko-call sa iyo, and ano pa ba, basta yung mga ebidensya na talagang ikaw yun at yung SIM na yun ay para sa iyo. Kasi ang daming nagsasabi na sa kanila, baka naman hindi. For safety din po doon sa mga totoong may-ari talaga ng SIM card. So ito, nag-follow up po tayo kasi umabot po ng 1 year po yung SIM card natin and hindi po siya nabago talaga. Or hindi ko pa siya na-update. So, nung nag-vlog ako last 3 years, bali naging po siya, naging maganda po yung resulta dahil binigyan po tayo ng SIM card. So pumunta ako ng Globe kasi Globe network po sa akin. If ever sa inyo Smart, pumunta kayo sa Smart. Kung Token Text, pumunta kayo sa Smart din, Kung dito SIM naman, pumunta kayo sa Sun, Sun kasi under Sun ata yung sa dito, di ko lang sure, Depende sa inyo kung saan po yan, kung anong network yung nandyan sa inyo. So ang nangyari sa akin, ganito po. Anong pumunta po ako doon, hiningian ako ng mga requirements. Unang-una, hiningi sa akin yung complete number ko. Siyempre, kailangan memorize mo yon kasi hindi pwedeng hindi mo memorize yon. Pangalawa, tiningnan kung sa akin ba talaga. And, kung may mga balance ba ako doon. Like, for example, may utang ako sa GCash doon. Kung may credit card, ay may ako doon, may mga something utang-utang, matitrace kasi yan doon sa number na yon. So yung sa akin naman ay load balance lang, hindi ko nabayaran, nasa 50 plus lang yun, yung nangutang ako ng load. So mabilis mabilis siyang na-detect. And at the moment naman talaga, pagpunta ko ngayon, mga 5 minutes o hindi pa umabot ng 5 minutes, nag-release agad sila ng SIM card. Pero ang SIM card na binibigay sa inyo ay plan po siya, ha. Hindi po siya yung SIM card na dati talaga. Aantayin mo pa po siya ng 6 na buwan to 1 year. Yung ganun po kahaba yung inantay ko. So, yung inantay ko naman ay umabot mo siya ng 1 year kasi lumipat yung stasyon. Lumipat yung mismong yung mismong lugar nila. Dati nasa SM Bacoor, dati nasa SM Molino. So, lumipat po sila ng SM Bacoor. And then, lumipat po sila ng something, di ko pa alam kung saan yun. Basta nagkagulo ako sa mga hanap-hanap kung saan ko siya i-claim. So, ito na nga, hindi po siya totally na SIM card na kagaya nung pinakauna mong SIM card. Pero, ang maganda lang nito, dahil pwede kang mag-receive ng message, pwede kang mag-receive ng calls, basta yung number na yon, doon pa din siya, marireceive mo pa din siya, di ba, nakakatakot. Pero, bawal mo siyang loadan. Alam mo kung bakit? Dahil ito po ay nakaplan. Pwede pong siyang bayaran, ay magbabayad ka po pala ng 599 every month sa loob ng 3 buwan. Kasi ang ano lang nila doon, ang allowance lang nila doon, 3 buwan marireceive mo na. Depende po 'yan sa network. Depende po 'yan kung mabilis yung diyan sa lugar ninyo, kasi nasa Cavite kasi ako noon, medyo tapos nagkaroon din yun ng alam ko ay pandemic. So medyo medyo matagal yung sa akin. So, yun po. At sa mga nagko-comment po dyan, medyo nakikita ko naman at nare-replyan ko yung iba. Ang gagawin nyo po, kung nawala yung ang resibo nyo po, pwede po kayong sa FB, yung sa Facebook nyo, isa-search nyo po yung yung SIM card nyo, ay yung number nyo, tapos lalabas yung pangalan ng Facebook nyo. Ganon yun, nasa yun eh. Tapos sa GCash, if ever na hindi maniwala, in-search nyo po sa GCash yung number mo. Alam yung mag-send money ka, di ba?
magpa-cash in ka. Isulat mo yung ano mo doon, tapos lalabas yung ano, yung QR code ng pangalan mo. Like for example, Erwin D, yung parang ganun ba? Basta number mo talaga. Marami po silang hiningi. Ang pinakaunang requirements po, dapat alam mo. Pangalawa, if ever naman po na kailangan of or yung ano mo, yung SIM card mo ay ginagamit mo siya for GCash, or sabihin mo na malaki po yung kita, malaki po yung ano ko doon, yung pera doon sa, excuse me, yung pera doon sa GCash ko, something na ginagamit ko po siya. Ang sa akin kasi ginagamit ko siya for vlogging. Kailangan ko talaga siya kasi if ever na magno-notify po yung ano, yung pinagtatrabahoan natin sa YouTube, di ba? Yung Google, everyday po talaga or every upload mo kailangan mano-notify ka kung meron ba talaga siyang may mga strike, may ganito ba. So ganoon naman na kailangan ng affidavit of loss, affidavit of may ano pa yun yung patatakan mo sa attorney. Mura lang po yun, wala pa yung 100, wala pa yung pinakamataas na po yung 500, no? So, pero hindi yun naabot ng 500, nasa mga 100 plus lang yun. Yung magpa-stamp kayo sa ano, kasi 20 lang po yung stamp eh. Tapos magpagawa kayo ng ano, ng parang affidavit lang siya na patunay na ikaw po yun at nawala yung SIM card mo, then ibigay mo lang doon sa network na kung saang network ka, no? For example, kung ano naman, kung smart ka naman, pumunta ka sa smart, no? Kung TM ka, di pumunta ka sa Globe, no? So, yun lamang po muli. Maraming salamat po sa lahat. And, kung may mga suggestion kayong tanong, kung may mga suggestion at kung may iba pa kayong tanong, mag-comment lang po kayo, no? Salamat po and bye-bye po. Sana nakatulong ako and God bless.